For today's video, pinasyal ko nga si William Matthew papuntang Panglao. Ito yung first vacation namin. Inantay ko nga lang munang lumaki siya kasi na-diagnose siya na may autism level 2. So medyo mahirap kasi siyang isama dahil madalas siyang nagtatantrums pag hindi niya nakukuha yung gusto niya. So inantay ko muna na lumaki-laki siya, at least makapagsalita siya para alam namin kung anong gusto niya. At ayan nga, marami lang kaming dalang pampakalma na mga candies and chichirya, yun yung favorite niya para pa nagtantrum siya, kumakalma kasi siya pag nada-divert yung attention niya sa mga gusto niyang bagay. So, inalam ko talaga kung anong mga gusto niyang bagay. So, ayan, mahilig din kasi siya sa airplane. Tuwing nakikita niya yung airplane sa malayo, natutuwa siya. Nakita niya, pumapalakpak siya na gusto niya atang sumakay doon. Kaya ayan, tinry namin na sumakay siya. Ayan nga, medyo nagmamadali siya, mahaba yung pila. Okay naman, sumusunod naman siya pag gumagaya sa amin. Yun nga lang, pag talagang na-obsess siya sa isang bagay, is nagtatantrum siya. Ayan nga, nakapasok na kami sa loob ng eroplano at tuwang-tuwa siya sa mga clouds. Nakatingin siya sa clouds at tumating na nga kami dito sa aming hotel. Ayan, pahapon na rin. At ayan siya, excited siya kasi bagong lugar na naman sa kanya. So, nilipat-lipat namin siya ng lugar para at least masanay siya sa reality na ang mundo ay hindi lang naiikot sa maliit na lugar. So, kailangan niyang ma-expose. Ayan, medyo inantay ko lang talagang lumaki siya na para mai-travel-travel. At ayan nga, tinitingnan-tingnan namin, malikot at nagmamasid siya sa lugar, patakbo-takbo siya. At ayan, pinapakain ko rin siya lagi ng masasarap para at least maging happy siya. Medyo mahilig nga siya sa mga crispy na mga pagkain, na mga fry. Ayan, favorite niya yan, yung French fries yung favorite niya. Saka yung balat ng chicken, yan, pinaka-favorite niya yan, yung mga crispy na pagkain. Yun nga lang, pag na-divert na naman sa ibang bagay, ang gusto niya, yun na naman magtatantrums. Pero pinapakain namin siya at ayan, masaya siya dyan sa duyan. Talagang tsatsagain mo lang talaga siya para at least masanay siya sa mundo. Treatment na rin niya yan eh. Ayan, gustong gusto niya nga rin yung duyan na yan. Ayan, pahiga-higa siya dyan, no? Pero ang napansin ko, hindi kasi kami nagtatagal sa isang lugar kasi mabilis siya magsawa. So, umuwi na kami agad. So, sabi ko pa, picture naman anak, huwag ka masyadong nagmamadali. Ayan, mag-enjoy ka muna dyan sa moment dyan. Ayan, umalis na naman siya at saka tatakbo-takbo na naman yan. Pero marami naman kaming nakabantay dyan. Buti na lang nandyan yung tita niya, si Tita Edith niya. Meron din niyang epileptic kawawa naman. Kaya ayan, naging happy siya at hindi na siya inaatake simula nang nag-aalaga siya kay Baby Matthew. Ayan, pag kumakain kami at sinasama namin siya sa restaurant, ayan, mahilig siya sa malamig. At ayan nga, nagtantrum siya nung isang gabi kasi naalala niya yung laruan. Pinaplay kasi namin siya dun sa playroom na maraming mga laruan ng bata, nag-i-slide siya doon. Gusto niya lagi na lang pumunta doon kasi doon hindi talaga siya nagtatantrum, sobrang saya niya doon. Ang mura lang kasi sa Panglao minsan nagpi-50% off, 75 peso lang. Pag gabi naman 250. Ayan na nga, nilalabas-labas din namin siya sa amenity ng hotel para makita niya yung ganda ng amenity. Ayan, para yung mata niya maraming nakikita. So talagang excited nga talaga yan si Baby Matthew pag tuwing dadalin na yan sa amin. Tuwing Friday, memorize niya. Ayan, at nasa loob ng hotel na naman siya. Mahilig siya sa maanghang na candy. Ayan, nare-relax siya dyan sa maanghang na candy. Ang pinaka-struggle ko lang minsan sa kanya is yung mahilig siya mag-washing, yun. Parang na-addict kasi siya sa mga bula. May something na bula. Pag nag-toothbrush ka, gusto niya yun, yung mga bula-bula. Tsaka nag-wash ka ng hand, gusto na naman niya yun. Mahilig talaga siya doon.
So ayan, nagwo-walking-walking nga kami kasama yung mother ko dito sa Panglao para at least ma-relax naman siya kasi siya talaga yung nag-aalaga kay Baby Machu. Dahil nga busy ako sa Manila nagwo-working. Ngayon lang nga kasama ko si Baby Machu ngayon na mag-travel dito sa Panglao. Ako kasing makasama yung anak ko. So pinalapit ko na nga siya sa amin. Ito nga pala ang itsura ng Panglao paggabi. Maraming tao. Kaya minsan pa naglalakad kami, iniiwan muna namin si Baby Machu doon sa loob ng hotel kasama ang tita niya pag mayroong kaming bibilin para at least mabilis kaming makabili dahil minsan pag may gusto yung bata is talagang nagtatantrums. May mga normal naman na bata nagtatantrums pero yung sa kanya talagang makulit kasi hindi siya naniniwala sa iyo eh. Pag may gusto siya, gusto niyang makuha. So kailangan mo talaga siyang utuin ng sobrang sobra at bonggang-bongga para siya ay kumalma. At saka dapat i-divert mo talaga yung attention niya sa mga bagay na gusto niya na hindi ka mahihirapan kagaya ng candy, ganun. So pag nagsawa na naman siya doon, ice cream. Pag nagsawa na naman siya doon, chichirya, yun. Pag naubos na yung pampakalma mo, iuwi mo na lang. Kasi talagang mauubusan ka ng bala. At ayan naman, sinakay na namin siya sa tricycle. Diyan nga nagtatantrum siya kasi gusto niyang sumakay sa kotse ng daddy niya kasi nasanay nga siya sa kotse ng daddy niya. Kaya pina-experience din namin yung tricycle hanggang sa nasanay naman siya. Sabi niya, sira car. So ayun, accept niya na hindi siya makakasakay sa car. So ayan, naglalakad-lakad nga rin kami at nilalakad-lakad namin siya sa tabi ng dagat. Dito sa resort na to, talagang ang saya-saya niya. Hindi ko siya nakita nag-tantrums. Kasi kahit talagang kaming malalaki is, mawawala talaga yung stress mo sa ganda ng resort na to. So sabi ko, itong batang to namimili ng lugar kung saan magta-tantrums. Dito talagang happy talaga siya na nagduduyan-duyan siya. Makikita mo talaga ang ngiti sa kanyang mga muka na nag-e-enjoy tong batang to dito sa view. Talagang hindi nga kondara pa na saan siya pupunta, siya ba ay pupunta dun sa dagat or siya ba ay magsuswimming or tatakbo kasi ang fresh lang ng hangin dito sa Oceanica resort dito sa Panglao. Talaga nag-enjoy talaga tong batang to dito. Talagang gustong-gusto niya. Hayaan mo anak at mag-iipon si mama para makapag-check-in tayo dito sa Oceanica dito kasi nasa 14,000 per night dito. Ayan, talagang happy nga talaga itong batang ito habang nagduduyan-duyan siya dyan. Hindi siya umaalis dyan. Happy-happy siya dyan. Ito talagang pampakalma niya rin ito. Pero na-diagnose naman itong batang to is level 2 autism, meaning may pag-asa pa siyang maging normal. Kasi ayoko naman na lumaki siya na nagtatantrums. So ayun lang, very struggle nga din talaga magkaroon ng anak na may autism. Pasalamat na lang talaga ako nandiyan ang mother ko at ang kapatid ko na nag-aalaga. Kasi talagang kung ako lang siguro, papayat ako ng sobra at hindi na ako makakapagtrabaho kasi hindi talaga kaya kasi kailangan talagang tutukan dahil hindi naman ito tsatsagain ng hindi niya kadugo kasi makapaluin dahil sa sobrang kulit. Pero kami naman talagang hands-on naman talaga yung lola niya pati yung kapatid ko na nag-aalaga kaya talagang thankful ako na nandyan sila kaya tinutulungan, sinusuportahan ko talaga. At pinag-aaral ko mga kapatid ko para at least masuklian ko naman ang mga tulong sa akin. Ayan. Ang aking anak ay nag-enjoy talaga dito sa duyan. So ayan no, normal naman yung mukha niya. Hindi naman siya yung kagaya ng iba na pag tinignan na hindi talaga normal. Hindi mo talaga mahalata na may autism siya pag hindi siya nag-tantrums ng sobra-sobra. Pag minor lang na tantrums, parang sasabihin mo lang na normal lang talaga na bata na nag-tantrums. Kasi talagang normal talaga. Tingnan niyo yung mukha niya. Yan, di ba? Ang pogi. So, hindi halata talaga na may autism si Baby Machu. Yun nga, nung pinanganak ko to, nakahinga ako kasi sabi, normal yung anak mo. Kasi, di ba, pag unang labas, ini-screening yung bata. So, ayun nga, lumabas kasi yung symptoms niya, yung mga 2 years old, na sabi ko parang walang eye contact. Then, na-diagnose nga na may autism siya. So, pina-behavioral therapy nga namin siya. Ayun. Hopefully na talagang maging normal si Baby Machu para lagi ko siyang maisama sa travel at hindi ako mahihirapan. So, ayan. Lagi ko siya pinapakain ng masarap kasi para ma-experience naman ng anak ko na ganito ang buhay anak at ikaw dapat maging normal ka anak para lagi kitang maisama, di ba? Ayan, pinapaintindi ko siya kanya na paunti-unti.